Good morning po. Short TA ko lang tong pump. Kasi kahapon may nagtanong sa akin sa PM kung paano daw niya, nahihirapan daw siyang mag-analyze kung magre-reverse na si market or yung sa candle confirmation na sinasabi ko palagi. So, ito example natin kay pump. Diba siya? Uptrend diba siya? Ayan, may mga pullback siyang ginawa. So, most likely, yan yung mga dadaanan niya mamaya kung bababa siya. Pero, sa case na to, sobrang baba ng mga pullback nito. Ibig sabihin ng pullback dito nabubuo yung yung maraming orders o dito mas maraming pera. Yan yung kadalasang kinukuha kasi. So, kagabi, nag-chok to si Pump. Kagabi, hindi pala nung isang araw pa to, nag-change of character na to dito, kaya umangat siya ng ganun. Tapos nagkaroon dito kagabi na, hindi ko to nabantayan ngayon ko lang ito napansin. Nagkaroon dito ng pullback, so meaning, ang ibig sabihin kasi ng pullback, may mga nabubuo diyang maraming orders or pera, sa madaling salita. May possibility na pag nagkaroon ng order block ulit sa taas, ang kukunin niyang liquidity is itong pullback, itong ginawa niyang pullback. So, pagka kinuha niya to, ay itong ginawa niya palang retracement, magiging pullback siya. So, pag kinuha niya tong retracement, ang kadalasan nagre-reverse ang market. Pero sabi ko nga, hindi siya ganun kalaki. Ang malaking take off talaga is palaging sa chok. So, dito sa, halimbawa, kinuha niya yung pullback. Maliit lang magiging nito kadalasan. Maliit lang kadalasan yung nagiging pump niya. Katulad nito, kinuha niya yung change of character dito. Nagkaroon siya ng change of character. So, na-explain ko naman yun sa ibang video. Paano kumuha ng change of character. Nag-pump nga siya ng gano'n. Actually, nag-retrace muna siya tapos bago siya umangat. Dito sa side na to, itong sinabi ko dito, di pa confirm na order block. Wait for next candle to confirm. Possible pang umangat. Kasi ganito, explain ko sa inyo. Lakahin natin. Itong area na, tanggalin ko nga muna itong na to. Itong kandila kasi na to, ganito yan. Tanggalin ko muna itong mga line na to. Yan, tanggalin muna kita. Itong kandila kasi na to, possible kasi. 'Di ba hindi pa kasi to hindi pa to confirm na babagsak na si price. 'Di ba ang haba na ng inangat niya, so possible babagsak na yan. Nagkaroon na rin siya ng retracement. So, pagka mag-retrace pa kasi yan dito, pullback na yon. So, malamang sa malamang, pabagsak na talaga to. Kunin niya yung liquidity dito. So, hindi to basta-basta pagka nakita nyo ganyan is babagsak na yan ng paganto. Ng ganto. Hindi. May possible na may pwedeng gawin niyang ganyan na magdiretso na si market pabagsak din. Pero pwede kasi hindi. Pwede kasi gumanyan nga siya pero liquidate niya pa rin yung sa higher na yon dito, i-liquidate niya pa rin. So, ang count nga niyan, paakyat pa rin ng ganun. So, bullish pa rin yan. Paano ko malalaman na pabagsak na? Ito. Pag ang candle, di ba gumanyan, sige, let's say ganyan, na-liquidate niya nga yan, pero yung taas hindi niya ma-liquidate or hanggang dyan lang talaga siya. Tapos, the next candle, yun ang makakapag-liquidate sa kanya. Once na ma-liquidate niya, pwede nang umentry for short. Sabi ko nga, snap lang na i-liquidate niya. Halimbawa, itong kandila na to is, dyan lang siya tumigil hanggang 12 AM mamaya. Tapos, let's say ganyan lang siya. Tapos, next candle is i-liquidate niya yan. That's the only time na mag-short ka na. Pag nangyari yon. Pwede pa kasi bumaba pa yan hanggang dito. Sabi ko nga, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na humaba na yung ganyan, ay pabagsak na talaga siya. Possible kasi, gumanyan lang siya, tapos bumalik ulit siyang gano'n. Nag-iwan lang siya ng wick. Tapos the next candle ay gumanon. Yun pala, paangat pa pala ulit. So, parang na lang kayo doon. Yun ang sinasabi na trap, ano bang sinasabi na doon? Yung sinasabi lang na manipulate, yung gano'n. Pero ganun talaga siya. Kasi yung sa candle kasi, kung titingnan nyo, nandyan kasi yung mga trader eh. Hindi kasi pwedeng unahan nyo sila. Let's say, gumanyan nga, yun nga.
Paano kung nag-iwan lang doon ng week, tapos dito pa rin talaga yung ano niya, niliquidate niya pa rin tong area. Kasi pag niliquidate niya to sa taas, liquidity run pa rin tawag dyan. Ang count nga niyan is pag ganun pa rin. Same scenario sa taas, halimbawa, ganyan yung ginawa ng candle. Tapos yung next candle ay gumanto. 'Di ba? Hindi pa rin siya babagsak. Wait pa ulit for another candle. Ito yung candle confirmation na sinasabi ko. Almost parang ano siya, pangatlong kandila. Pero hindi laging pangatlong kandila. Pinapakita ko lang kung saan siya nag-liquidate. Yun yung area or yun yung kumbaga signal na ano ka na yan. Hindi dito kasi ito, kasi pag ito gumanyan pa rin, let's say gumanyan yan, nagganon siya ng ganon. Ganon pa rin ang count niyan. Kumbaga, liquidity run pa rin, paangat. Tapos nagkaroon pa ulit dito ng ano, hindi ka na makakapag-short dyan. Or kung nakapag-entry ka dito for short, liquidated ka na dito. Kasi nga, nag-entry ka ng maaga doon. So, sana nagigets nyo yun. Nagigets po ba? Ulitin ko na lang, sige. Dandahanin natin. Tanggalin muna natin to. Yan. Tanggalin muna natin. Sige, dito muna tayo sa ginagawa niya. Yung ginagawa ng kandila na to, hindi pa to confirm na magda-down na talaga siya. Kasi nga, yun nga, uulitin ko, possible, mag-iwan lang siya dyan ng week. Yung week yung ganito, yung parang stick na to. Possible gumanyan nga siya, pero umakyat din ulit, mag-iwan lang siya ng week dyan. So, i-liquidate niya yun. Area na yun, possible, wala pa talagang entry. Kasi ang count nga niyan is pa ganun pa rin. Bullish pa rin, okay? So, kung halimbawa, niliquidate niya nga yan, tas umangat nga, pero hindi niya niliquidate, let's say hindi niya naman niliquidate, hindi niya niliquidate yung taas na yon. Yan, possible, pwede na talaga siyang bumagsak. Pero, makikita mo yun dito sa next candle. Pag ganyan ang ginawa ng next candle, short na tayo dyan. Kasi, kung hindi niya igaganon na, kasi kung ginanon niya pa rin, wala. Paangat pa rin yung count nito. So, kung ginanyan niya yan, tapos gumanyan lang, let's say hindi niya inano, tapos ito, niliquidate niya yan, pwede ka na mag-entry dyan. Pagka niliquidate niya pa lang tong isang kandila na to, let's say matatapos dito sa red na to, niliquidate niya pa lang yan mamaya, pwede na mag-entry. Mabilisan lang yan, kasi pagka nililiquidate yan, kadalasan bumabagsak na ng ganun. Kaya dapat babantayan mo talaga siya kung anong oras siya makakapag-liquidate dyan. Yun, kasi, yun nga, may nagtanong nga sa akin kagabi na hindi niya, sabi ko, ibibidyo ka na lang ng bukod kung nahihirapan siya. So, sana naintindihan mo to. Once na may nililiquidate sa taas, yun ay bullish pa rin. May niliquidate sa taas, bullish pa rin. Until sa baba siya mag-liquidate, yun. Kaya, hindi porket umaangat, bumabalik na ganun, ay mag-entry ka na. Hindi ano. Kailangan i-liquidate kasi yung baba. Yun ang laging titingnan. Na, hindi nililiquidate yung taas. Yung ganyan yung style. Once na liquidate kasi yun nga, diretso pa rin. Ang ibig sabihin kasi nito, yan o. Candle close kasi ang ibig sabihin nito. Ayan o, candle close. Pag nag-candle close siya, ang rules kasi, pag nagka-candle close is continuous. Pag nagsisweep, let's say nagsweep lang siyang ganyan, ibig sabihin, nagganyan nga siya pero nag-iwan lang siya ng week dito, sweep ang tawag dyan. Okay? Yan ang mga possible na mag-reverse na siya from up to down. Pero pagka yun nga, candle close, diretso pa rin ang bilang niyan until mag-sweep. Yan, sweep. Then, hindi pa mag-ano, next candle pa rin talaga na magle-liquidate dun sa nag-sweep na yun. Okay? Sana nag-gets na yun lang. Thank you.